kababayan, full interview dito kay Attorney Levy Balingod, no? Tungkol nga ho sa paglantad neto nga ex-marine kahapon. At syempre mga kababayan, sa interview nito ay may mga karagdagang impormasyon siya na mahalagang malaman ng taong bayan. Tungkol nga ho dun sa mga nilantad netong mga ex-marine na ito, no? Pero bago natin talakayin yung video na yun mga kababayan, syempre, papasadahan muna natin itong napakalupit na pahayag nito nga si Raul Manuel mga kababayan. Mantakin nyo, no? Ito ho ang sinabi ni Raul Manuel. Ang mga ex-marine noon mga kababayan, Marines noon, Marites na daw ngayon. Ito nga si Raul Manuel mga kababayan, literal ho na sira ulo. Deny pa more itong mga hipokritong ito mga kababayan. Ito na ba ang pinakamalupit mo nga sagot, Raul Manuel? Sa pagkakadawit sa'yo ng mga ex-marine dun nga sa pagtanggap ng mali-malitang pera? Ganyan din naman ang atake nyo sa kaso ni BP Sara noon puro Marites lamang. Ngayon, nung nadawit na kayo, dito sa mga isiniwalat ng mga ex-marine na ito, puro kayo deny. Kayo mga nasangkot dyan sa Quadcom, na hindi naman talaga credible ang ang mga ginawang paglilitis mga kababayan, puro contempt ang inatupag. Lumabas na ho ang katotohanan. Yan ho ang lagi nilang mga sagot, no? Sila ho mga nadawit, todo deny ho sa mga isiniwalat netong mga ex-marine na to mga kababayan. Ngayon, mag-aantay na lamang tayo, no? Dito nga sa pagiging sa 2028 para maging pangulo itong si BP Sara, para itong mga ito ay makatikim naman ng rehas ng kulungan mga kababayan. At syempre, papasadahan din natin itong napakalupit din itong si Ping Lacson mga kababayan. Talagang antibay ho talaga ng apog nitong si Ping Lacson, no? Talagang gagawin ho talaga, no, para mailigaw ang taong bayan sa pinaka-importanting issue na ngayon na lumalabas ngayon. Ping Lacson, imbestigahan mo muna, dinidiscredit mo na agad Halata naman masyado itong si Ping mga kababayan. Ba't hindi ho niya kaya ipatawag sa Senado o kaya dito sa Blue Ribbon para magkaalaman na? Hindi ko ho tuloy maintindihan kung sino ba talaga itong pinoprotektahan ni Ping. Ang Pilipinas, si Romualdez o itong si BBM. Mantakin mo mga kababayan, lumabas si Gutesa, anong ginawa ni Lacson? Diniscredit yung naging affidavit ni Lacson, ay ni Gutesa. Anong sinabi ni Lacson mga kababayan? Peki daw ang notaryo. Ngayon, 18 to. Meron na naman siyang ribat? Dinidiscredit na naman niya agad, wala pang investigasyong nagaganap. Ganyan ho kalupit yang si Ping Lacson. Dahil nakatanggap din ho yan ng mali-malitang pera silang dalawa ni Tuta Soto. Kaya itong si Ping Lacson mga kababayan, wala nang masyadong naniniwala dito Sabi nga ho ni Senator Marcoleta, tulad ng pelikula, inumpisahan ang hearing sa Blue Ribbon, tapusin mo Ping Lacson. Hindi yung basta-basta na lang hindi ka na maghihiring. Kasi, yung mga informasyon, malapit na sa amo mo. Hindi ba? Kaya mga kababayan, no? Ito nga, mga nadawit na to, dito sa mga expose na itong mga ex-marine. Wala yan mga kababayan, magbabayad yan. Tignan nyo pag naging pangulo niyan si BP Sara. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara?
So, sobra yung computation. Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, hindi, wala pa, sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to Philippine Navy and Philippine Pero Army. tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry, sir? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. Pero And sir, ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napakakurap ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect? Yeah, kasi timing ng Questionable? ICC confirmation of charges. Okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. talaga? Why do you say so, sir? Paano Oo. makaka-destabilize Yung ito, timing, sir? kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? So, parang manggugulo, sir? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayaring destabilization ngayon, di ba? Attorney Levy Baligod, sir. Naimbagang bigat ka. Good morning, Apo Attorney Levy. Good morning, Apo. Good morning sa ating mga kababayan. Good morning, very worshipful. Ayan, good morning, Kuyang Sir. Ayan, pero Attorney Levy, yung mga Marines ba, kayo ba, saan ba sasama sa rally mamaya? Magra-rally rin ba kayo? Sasama ba kayo sa protesta? Ako po, hindi. Kaya nga ako nagpapahinga. Ginising ako ni Malo. At saka yung mga dating sundalo po ay hindi sasama sa any political or partisan activity. Ayan na. Naku, Attorney Levy, okay. I-clarify ko lang. Please. Dahil nabasa ko yung official statement ng Armed Forces of the Philippines. Doon sa 18 po na pumirma ng affidavit, 16 po doon ang dating mga Marines. Nakalagay din doon na yung dalawa ay sa Army, no? Rangers. Hindi naman namin sinasabi sa kanilang affidavit na lahat sila ay Marines. Malinaw doon. Dalawa ay sa Army connected dati. At doon sa 16 na Marines na sinasabi ng Philippine Navy ngayon, meron daw doon discharged honorably. Totoo po na merong isa doon na discharged honorably. At banggitin ko lang briefly kung bakit siya Sige po. na-discharge dishonorably. Bakit, sir? Na-assign po sila naging membro po siya ng Philippine UN contingent. No? Oh. Doon sa United Nations camp, inutusan siya ng kanyang opisyal na magdala ng pagkain doon sa quarters ng opisyal. Oh. At dahil siya ang nagmamando sa mess, yung kusina, kumbaga, Oo. ay nagdala siya ng pagkain doon sa quarters ng opisyal niya. Paglabas niya doon sa isang barricade, ay pinahinto siya ng gwardya at in-inspect ang sasakyan niya at pagbukas ay may mga pagkain doon sa sasakyan niya. At dahil dyan ay tinanggal siya. Allah.
Hindi siya prinotektahan ng kanyang opisyal. Aha. At pagdating dito sa Pilipinas, nagkaroon ng pagdidinig sa kanyang kaso, ay una sinabihan siyang tanggapin mo na lang na i-demote ka para walang masabi yung iba. Oh. Ang kinalaunan ay dinismiss siya dishonorably. Oh, kawawa naman. Sino ito, attorney? Ano Ngayon, pangalan? sino yung dishonorable? Yung sundalo o yung opisyal niya na hindi man lang gumalaw para protektahan at sabihin na siya ang nagpakuha ng pagkain? Teka muna, Hindi ba yun na Attorney Levy, ito ay yung bang opisyal? Kasi sabi mo United Nations, Filipino officer ba yan? O opisyal ng Yes. UN? At saan po nangyari ito? Official- Sa East Timor? Sa AFP? Middle East? Saan sila na-assign sa UN? Hindi, basta malamig na lugar eh. So Aha, it should okay. be somewhere, maybe Gaza or Iquad. Linawin ko lang yon. Aha, ayan, Hindi okay. ko lang masigurado. Okay. Pero, so sino ito, Attorney Levy, itong marine na dishonorably Si- discharged? Si Johnny Buduan po. Johnny Buduan. Aba, Johnny Buduan ni Oo. may kapangalan ng aking kwan yan. Taga Ilocano yan. Kapangalan ng aking brother-in-law. Yan, oo. Anyway. Ang Armed Forces of the Philippines po ay mayabang na nagsasabi na dishonorably discharged yung isa dyan. Oo. Tingnan nila kung sino ang totoong matapang. Itong sundalo ba na ito o ito yung opisyal Wow. na hindi pinanindigan ang kanyang obligasyon na Bira. protektahan ang kanyang tao. Siya Number one, military leadership principle, seek the welfare of your men. Wala, hindi ginawa ng opisyal yon. Meron Anyway. po yatang Ayan, so at least na-clarify mo yan, Attorney Levy. Ayan, ang tanong ko ngayon, Attorney, ayan, bakit lumantad itong mga dating sundalo ng Marines at ang lulupit ng kanilang mga binanggit kahapon? Ayan, expose na nag-deliver ng limpak-limpak na pera, ayan, male-maleta, milyon, meron pang dolyares. Bakit lumabas sila ng ganito ngayong bisperas ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, Attorney, sir? Alam niyo po ay matagal ko nang kinakausap sila sa pamamagitan ng pagtutulay ng isa sa mga opisyal nila noon sa Armed Forces of the Philippines. At unti-unti ko po silang nakausap. Una ay may 3 hanggang naging 7, hanggang naging 10, hanggang naging 20, hanggang naging 30. No? At tumigil na ako po doon sa 30. At November pa ho ito na nag-uusap kami. At ang sabi ko sa kanila ay base sa inyong mga kwento na pagde-deliver ng mga pera, ay kailangan din sigurong gampanan natin yung ating obligasyon sa bayan. At sabi ko nga ay marami silang sinalihan na mga bakbakan. Pero ito ang panahon na dapat sila magpakasundalo sa ating bayan. At meron din silang sentimento sa nangyari kay Master Sergeant Cutesa na nagsasabi naman daw siya ng totoo pero trinato siya ng Senate Blue Ribbon Committee na para bang siya pa ang gumawa ng kasinungalingan. At merong isa dyan na kakamatay lamang ng kanyang apo, no? Dahil simple lang ang sakit ng kanyang apo pero namatay sa hospital dahil walang maibigay na gamot ang ospital. At nung nalaman niya na ang mga pera na dinedeliver nila ay galing pala sa kabad ng bayan, ay nagkaroon siya ng muni-muni. At lahat po ang mga ito ay nagmuni-muni at nagdesisyon na ibahagi sa mga kababayan natin ang kanilang kung bakit po kahapon sila lumabas, kami po, ako at sila ay nag-decide na kailangan nang ibahagi ito. At makisali kami sa damdamin, no?
the spirit of the EDSA 1986 revolution na yung mga tao ay kumilos na para tapusin o tumigil na ang pag-aabuso ng mga nasa gobyerno. But I want to make this clear, we are non-partisan. May mga dumating nga po kahapon doon na na-observe ako na medyo identified sila sa so-called Duterte camp. Ay pinagsabihan ko sila na kung maaari ay wag silang sumali doon. Pero sabi nila, hindi nyo naman ho kami pwedeng pigilan na manood ng inyong press conference dahil nalaman namin sa ilan naming mga kaibigan sa media na magkakaroon daw ng isang matindi na pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon. Attorney Levy, bago natin ituloy yung kwentuhan natin about mga support, may habang nag-uusap tayo ay may akong tinanggap na information dito, officer ng Philippine Marines. Pakibanggit daw po yung kung anong former units nila at mga serial numbers itong mga Marines, Attorney Levy. Meron ka bang detalye ng mga ito? Alam nyo po, ay basahin nyo na lang yung Armed Forces of the Philippines official statement na inilabas. Pati yung Philippine Navy, may nilabas nila na doon sa 18 ay 16 lamang ang former Marines at dalawa pa daw doon ay dishonorably discharged. No? So I think we don't need to share with you their serial numbers. Okay. Alam mismo ng Navy at AFP. May record na Itong nagtatanong po na Marine officer po na yan, siguro taga M2 ito. Alam niya dapat yan. Ano yung M2? Di ko alam yung M2. Intelligence unit po ng Philippine Marine Corps. Ganun ba yun? Oo. Anyway, so attorney, sabi mo non-partisan itong grupo ninyo kasi medyo nagkakulay dahil alam natin na magbanggit na ako ng isang pangalan. Dumating yata si dati namin kasama sa broadcast si Kuya Jay Sonsa. Dumating din yata kahapon dyan sa Club Filipino. Kaya medyo nagkaroon ng kulay, attorney. Hindi ko po siya napansin sa di mo napansin. mga media na nandoon. At hindi rin po siya nagtanong. Okay. So anyway, Attorney Levy, ayan, yung timing ang tinatanong dito. Bakit daw before anniversary ng EDSA People Power Revolution ang paglabas nila? Kasi sabi na, hindi kaya part ito ng destabilization. Meron ba ganyang plano, Attorney Baligod, sir? Ano po sa mga nagtatanong po kung bakit kahapon lumabas? Gusto ko pong tanungin, kailan ba dapat? Ano ang proper timing sa mga bagay na ito? Hindi ko po maintindihan kung kailan dapat. Kasi dapat matagal na po yan. Pero ako naman ay binavalidate ko din po yung kwento nila. Matagal na po akong gumawa ng isang draft ng kanilang affidavit base sa kanilang kinaikwento at nakailang ulit pong tinatanong ko ulit sila para makita ko kung totoo yung sinasabi o hindi, kung nagbabago ba ang kanilang sinasabi o hindi. Ilang beses po yan at nagtanong-tanong din po ako sa ibang mga kasamahan nila dati na hindi lumabas ngayon. Para makumpara ko kung totoo ang kanilang mga sinasabi. I did my vetting also doon sa mga sinasabi po nila. Sa bagay, Kaya nagtagal po yan. Opo. Sabi ko nga, November ko pa sila nakakausap, December, January. So talagang tiniyak mo na totoo yung kanilang mga statement na nagpakita ng prueba. Ayan, yung mga litrato kasama yung mukha nila, litrato na sa mga pagdi-deliver ng pera. Ayan, ano ba, pati eroplano, mga helicopter na pinaglagyan. At yung mga address, tama po yung mga address, Attorney Baligod, sir. Opo, kasi yung mga pictures po yan ay madali lang magpakita So ako naman, chine-check ko, sino ang kumuha ng litrato na ito? Kailan ito kinuha? Kasi makikita mo po yung properties ng picture Kahit nasa cellphone yan, titingnan mo ay kinuha ang larawan na ito sa ganitong petsa, sa ganitong oras. So validate ko rin po lahat yon, no?
At mag-isa lang po ako dito at meron din akong isang abogado na tumutulong, no, si Attorney Mel. Ay pinag-aralan din namin yung kanilang sinasabi. Sabi ko nga po, para akong nagko-cross-examine sa kanila, paulit-ulit, at nakikita ko naman na consistent yung kanilang sinasabi. At marami pa pong litrato dyan at video. Tsaka, Yung Opo. tsaka wala namang pagtatanggi na sila ay nagtrabaho kay dating Congressman Saldico, hindi po ba? Opo, at nagkaroon din po ako ng excuse me. Nagkaroon ako ng pagkakataon na meron isa akong kakilala na kaibigan pala ni Saldico. At sabi ko, nakakausap mo ba si Saldico? At sabi niya, oo. Pwede mo bang tawagan? O sige, i-text ko at iset ko na magtawagan kami, sabi niya. At nakinig ako sa kanilang conversation. Ang una, sabi ko ay, pwede mo bang sabihin kay Saldico na sa mga taong ito ay ibigay niya yung kanilang last month salary, yung kanilang 13-month pay at saka termination pay. At alam ni Saldico kung sino ang mga ito. At sabi niya, nandyan naman yung mga opisyal nila dati na mga tauhan ko rin. Naaalagaan naman sila, sabi niya. Hindi tinanggi ni Saldico na tauhan niya ang mga ito. Ayan. Hindi rin sinabi ni Saldico na hindi niya binayaran sila or something. At yung mga sinasabi nila ay, naku, mas marami pang revelation si Saldico sa kanilang conversations po. At ang pagkakaalam ko ay nag-iisip, tumitimbang itong si Saldico kung lalabas siya ulit para magsabi pa ng additional o nakikinegotiate sa gobyerno para tumahimik na lamang siya. Dahil alam ng gobyerno po kung nasaan yung kanyang air assets, nasaan yung helicopter niya, nasaan yung kanyang jet. At ito ang mga tinitimbang-timbang niya kasi baka kukunin ng gobyerno ang mga ito. Bilyones din po ito. Okay, Attorney Levy, ayan, binasa ko yung affidavit. Although nasabi mo, hindi pa nga, sabi nga ni Congressman Mike kanina, hindi pa official dahil hindi pa yata notaryado. Anyway, siguro draft yun. At nadawit dito, nabanggit ang first couple, ang Pangulo at First Lady Attorney at maging si Congressman Sandro. Yung bang sinasabi ng mga Marines na nag-deliver sila, sino ba ang aktual na tumanggap ng pera? Attorney Baligod, sir. Doon sa Ilocos, ang tumanggap ay si Sandro mismo. Wow. At pagkatapos ng ilang oras, sumunod si first couple, no? At nag-usap sila doon, nag-overnight pa sila doon. At nagkaroon pa sila ng mga litrato, no? So hindi ako nagdududa na talagang pumunta sila sa Ilocos, nag-deliver kasi doon sa eroplano ay kinuhanan pa ng litrato yung mga maleta. Wow. May picture ba sila sa mag-asawa? Merong picture kay Sandro, merong picture kay BBM. Ayan. Pero wala kay First Lady. Wala ka. Excuse saan daw galing yung pera, attorney? At para kanino? Para saan daw yun? Yun ang hindi alam ng ating mga sundalo, no? Kung para saan. Kasi ang sinasabi lang nila sa kanilang affidavit ay ganito. Galing sa iba't ibang mga kontratista o ibang mga tao, katulad ni Congressman Guardiola, ay nagde-deliver sila ng mali-maletang pera dito sa Valle Verde 6. At doon ay chinecheck ng staff ni Saldico kung kumpleto ba yung dineliver siguro. Ayan. At pagkatapos niyan ay dinadala sa Horizon Homes sa BGC. Doon talaga ang imbakan nila ng mali-maletang pera. Wow. At galing sa Horizon Homes papunta sa iba't iba na. Papuntang Forbes Park, papuntang New Manila, papunta dyan sa Baclaran, papunta sa bahay sa Green Hills, papunta sa bahay sa Quezon City. So ganun na po, no? So, at sigurado po sila na walang duda po na pera yung dinedeliver nila. Ayan.
Okay. Attorney, isa pa po, yung kay Senator Antonio Trillanes, ayan. Kaya pala may mga, todo ba yun? Kaya pala may mga advance information si former Senator Antonio Trillanes kausap pala niya yung mga taga-ICC. Ayan. Ano ang participation naman ng mga ito? Bakit nasama rito sa eksena, Attorney Baligod, sir? Kasi noong before September 2023, December of 2023, Mm-hmm. ay sinamahan nila si Paul Estrada at saka si Mark Tiksay yata. Mm-hmm. Ang sabi, kasi may dala-dala silang dalawang maleta na tig 56 million ang laman. Meron kasi silang code Mm-hmm. Nakasanayan na nila na bawat maleta may code yan. Alam nila kung magkano ang laman. Okay. At pupunta sila sa isang building. Hindi ko na lang binanggit yung building sa Makati para hindi naman baka Compromise. istorbo sa ilang mga occupants ng building na yan. Mm-hmm. Ay nagpapalit sila ng yung 112 million ay naipalit nila sa $2 million. No? At normal sa mga magkakasama sa trabaho dahil si Paul Estrada at Mark Tiksay, ang dalawa sa 5 talagang pinagkakatiwalaan ni Saldico. At nabanggit na meron tayong pinaghahandaan ng mga foreigners na darating. Yun lang ang pagkasabi. Aha. So laging sinasabi nila na ang codename ng mga dayuhan o banyaga na darating ay foreigners, no? Mhm. And then sila ang sumundo sa airport, itong mga sundalo na to. At ang nagbibigay ng numero sa kanila, yung contact number, ay si Sunny Trillanes. So pagdating ay kontakin mo ito, yan yung number nung darating. So sinusundo nila, dinadala sa designated na condominium or hotel. Chine-check din nila yung mga hotel rooms para sa mga dayuhan na ito. At kung lumalabas ang mga dayuhan ay kasama sila, etc. Escort, security. Hanggang sa nalaman nila na ang mga ito pala ay taga-ICC. No? Dahil nalitratuhan nila, naikumpara, hindi naman nila maipagkaila. No? At kung nandito ang mga ICC investigators, ay halos linggo-linggo, nakikipag-meeting si Sunny Trillanes sa ilang mga politiko. At nakikita nila pagkatapos ng meeting, yung dala-dala, kasi ang ugali po ni Saldico, pag lumatad siya, laging merong isang sasakyan na may laman na mga male-maleta at mga paper bags, no? Na puro pera yon. So, makikita nila na pagkatapos ng meeting ay may bit-bit na yung mga kasama. Kasi pinapalabas pakilabas nyo dyan yung isang maleta o pakilabas nyo dyan 2 paper bags. Wow. So, nakikita ng mga sundalo, no? Okay. At nagdala rin po sila ng maleta sa opisina ng wag ko na lang sabihin yung totoong pangalan ng grupo na Okay. kinakasamahan o kinakasapian ni Sunny Trillanes dyan sa Scout area, no? Dito sa Quezon City. Dahil nakalagay doon opisina ng kanyang asosasyon, no? Okay. Dinadala doon at ang bilin sa kanila dalhin ito sa opisina ni Sunny Trillanes. Okay. So, ganun po. At Okay. 2024 hanggang 2025, labas-pasok po ang mga ICC sa Pilipinas. At sila ang sumusundo at ang laging nagbibigay ng contact numbers nila ay si Sunny Trillanes. Ayan. So, wala po akong duda doon. Ayan na. Okay, attorney. Ayan na. Sayang maikli oras natin. Okay, please. Idagdag ko lamang po, no? Si Sunny Trillanes ang nagbibigay ng numero sa tauhan ni Saldico. At ang laging bilin, kontakin mo ito para pumunta siya rito. Yun yung mga witnesses. Walang ibang witnesses na in-interview nila.
Okay. maliban sa mga sinasabi ni Sunny Trillanes. Okay, Attorney Baligod, bilang lawyers po ng mga 18 Marines, former Marines, ilang Scout Rangers. So ano po ang plano ngayon? Ayan, saan nyo idudulog? Magsasampa po ba kayo ng complaint, reklamo? Saan nyo gustong imbestigahan ito? Sa Senado ba? Sa Kongreso? Sa Ombudsman? Sa Department of Justice? Ano po ang plano nyo bilang abogado ng mga Marines na ito, Attorney Levy Baligod, sir? Ang intention po namin ay I will submit to the Office of the Ombudsman a copy of the affidavit. Transmittal lang po ito, no? Ibigay ko sa kanya at trabaho naman niya ang mag-imbestiga kahit anonymous complaint naman ay na-actionan. So, Ombudsman po. Ang pangalawa, I intend to submit to the ICC a copy of the affidavit to inform the ICC about the conduct or demeanor of its investigating officers or ICC investigators in the Philippines. Meaning to say, for ICC to determine whether these ICC investigators conducted a bona fide investigation in the Philippines. Pangatlo po ay magbibigay ako sa mga embahada ng iba't ibang miyembro ng ICC para suriin din nila kung yung kanilang membership at ang kanilang annual na contribution sa ICC ay tama pa rin hanggang ngayon dahil sa conduct ng mga tao na ito. At no less than the US State Department ang nagsasabi na ang ICC ay naging corrupt at politicized na institution. Ang sentimento ko po dyan ay nanggagaling sa pananaw na lahat na lang ng kino-convict o pinaparusahan ng ICC ay galing sa third world countries at wala silang ngipin para ipatupad ang kanilang orders kung mga malalakas na bansa ang involved, no? Ayan. May warrant of arrest sila kay Putin, kay Netanyahu, Ayan. at sa mga generals ng US AFP, US Department of Defense. Pero hindi nila ini-implement. Ayan, tama po kayo. Anyway, Ito it is a foreign tool against third world countries. Salamat po. Attorney Levy Baligod, sir, Kuyang sir, maraming salamat.